Pilipinas. Nasa linya na po natin ang director po ng FIVOC, si Director Teresito Bacolcol. Director, magandang araw po. Director? Okay. Yes sir, medyo choppy po kayo. Okay. Ito po, malinaw na po ba? Malinaw na? Yes, clear na po. Clear na po. Director, saan po yung epicentro, yung mismo pinanggalingan at ano po yung pinaka-latest na report regarding po dito sa nangyaring 7.6 na lindol sa Davao? Go ahead, Director. Yung epicenter po natin ay 55 east of Manay in Davao Oriental, and yung lalim po nito is 20 kilometers. Yung magnitude po is 7.5. And so far, ang pinakamataas na na-report sa atin na intensity is intensity 5 sa may Davao City and intensity 4 naman sa may Bislig City in Surigao del Sur. Now, since nasa dagat po ito and medyo this is considered as a major earthquake, nagpalabas po tayo ng tsunami warning. Based po sa aming modeling, the tsunami waves would be around more than 1 meter above the normal tides and maybe higher on enclosed bays and straits. And so we expect that the tsunami waves to arrive between 9:43 a.m. to 11:43 a.m. And we are strongly, we advise yung mga nakatira sa coastal communities to immediately evacuate to higher ground, so move farther inland. Yung mga particularly sa Eastern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte, Leyte, and Surigao del Sur. Opo, so nabanggit niyo po 9:4, tama ho ba 'yon? 9:43 AM kinabukasan pa? Hindi, 9:43 AM kanina. Kanina lumabas yung tsunami alert. Ibig niyo sabihin. Yun. That's right. Opo, hanggang kailan po 'yan, Director? Hanggang kailan po magtatagal yung alert po ninyo para ho alam ng mga kababayan natin kung pwedeng mag-check na, kung pwedeng na silang bumalik sa mga kabahay nila o sa kanilang mga ari-arian na, Director? Okay, so again, yung end time natin would be around 11:43 a.m. And but normally, as based sa SOP natin, ililift natin kung wala namang tsunami, ililift natin yung tsunami para makasigurado po tayo 2 hours after the end time. So mamaya mga around 1:43, kung wala namang nangyari, then we may cancel our tsunami warning. Yun. Okay, yung 20 kilometers sa ilalim, malalim po ba yun o mababaw? Paki-educate kami, Director. That is still considered as a shallow earthquake. Yung mga seismogenic zone kasi natin ay hanggang 30 kilometers. So less than 30 kilometers, that's still considered as a shallow earthquake. Yun. Hanggang saan pong area inabot yung lindol, Director? Okay, so yung intensity 5 is in Davao. Opo. Naku. Hindi kagandahan yung ating nawala. Pakitawagan ulit. At tatanungin ko din yung tungkol doon sa aftershocks. Kung ilang mga aftershocks ang pwede nating ma-expect at hanggang kailan natin pwedeng expectin yung aftershocks na mangyari. Andiyan na ulit. Director, please continue. Director. Yes, ang aftershocks, we expect them to last for several days to several weeks. Again, let us brace for strong aftershocks kasi po, if this is magnitude 7.5, the aftershocks would be around 6.5. Ay, ang lakas din. Ang maximum pwedeng mangyari. But it doesn't mean na mangyari talaga yan. Like for example sa... Opo. Naku, nawala na naman. Oo. At, nawala na.